Super good news, America to the rescue. Matapos harasin ng isang fighter jet ng China ang isang eroplano ng BFAR sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea, Amerika nagpadala ng dalawang B-52 bombers sa Pilipinas. Nagsagawa ang mga bomber ng Amerika ng live drop o simulated exercise ng paghulog ng bomba. Kasama din ng mga B-52 bomber ang dalawang FA-50 fighter jet ng Pilipinas sa pagpatrol sa Luzon Strait at West Philippine Sea. Lakas ng Armed Forces of the Philippines, ibang-iba na ngayon. Mga eroplanong mandirigma, drone at attack helicopter, ipinakita. Senador, itinanggi na sinabing ipamigay o isuko na lang ang Kalayaan Island Group. Hugas kamay ang senador matapos pumalag ang mga Pilipino. Mga tagapag-asa Island, masama ang loob. Hindi sila sang-ayon na i-give up ang Kalayaan Island Group. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. We were offended. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin. Matapos magsagawa ng bomber exercise ang mga eroplano mandirigma ng China sa Baho de Masinloc, ilang araw lamang ang nakalipas. Hinaras ng fighter jet ng China ang pangsibilyang eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng maritime patrol kahapon, ika-6 ng Pebrero, sa nasabing nasasakupan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Amerika umaksyon. 10 beses na malakas ang naging tugon ng Estados Unidos nang magpadala ito ng mga bombers sa Luzon Strait at West Philippine Sea. Dalawang US B-52 bomber aircraft ang lumipad kasama ang dalawang Philippine FA-50 fighter jets sa panahon ng bilateral bomber air patrol sa Luzon Strait at West Philippine Sea simula noong ika-2 hanggang ika-6 ng Pebrero taong kasalukuyan. Hindi lang yan mga kabayan, nagsagawa din ng live drop o isang simulated na paghulog ng bomba mula sa mga US V-52 bomber noong ika-2 ng Pebrero sa Colonel Ernesto Rabina Air Base sa Tarlac City. Ang aktibidad ay bahagi ng bilateral engagement sa pagitan ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force na may suporta mula sa Special Operation Command Pacific at US Marine Corps Forces Pacific. Grabe ang suportang ibinibigay ngayon ng Amerika para sa seguridad ng mga Pilipino. Wala man tayo mga bombers tulad ng China, pero dahil sa nandyan ang Amerika naging instant malakas ang sandatang lakas ng Pilipinas sa tulong ng ating kaalyado. May naghugas kamay na matapos magkaisa ang mga Pilipino na hindi tayo papayag na isuko o ipamigay ang Kalayaan Island Group. Mga tagapag-asa Island sa Kalayaan Island sa Palawan, masama ang loob sa mga binitawang salita ng isang senador ng Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. We were offended. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin. Matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Kinilala na nga at lahat. Tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? Anong klaseng kahibangan yan? You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent kasi you are echoing the position of China. Balitang Middle East naman tayo mga kabayan. Ang Abraham Lincoln Carrier Strike Group kasama ang dalawang military supply vessel at dalawang US Coast Guard cutter ay magkasamang naglalayag sa Arabian Sea. Mga sasakyang panghimpapawid mula sa aircraft carrier lumipad din ng magkasabay bilang pagpakita ng puwersa sa Iran. Kumpiyansa naman si President Trump na papasok sa kasunduan ang Iran dahil kung hindi, ang armada ng Amerika ay nakahanda at malapit lang sa Iran upang magsagawa ng anumang operasyong militar. We likewise had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see
what the deal is. It'll be different than last time. And we have a big armada. We have a big fleet heading in that direction. Going to be there pretty soon. So we'll see how that works out. Well, ang ating Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgaban, has deployed Coast Guard Caravan to carry out an MDA flight over Bajo de Masinloc. This is also in support of the Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Alam naman natin, no, since Friday, meron na tayong nirelease na press release saying that there were 3 Coast Guard assets na dineploy tayo dito. 8301 or BRP Gabriela Silang, 4409 BRP Cabra, and 4408. But this time, sa flight na sinamahan ng ating mga kasama sa media, there were only 2 Coast Guard vessels, 4409 BRP Cabra and BRP Gabriela Silang. Once again, see the presence of more than 30 Filipino fishing boats. At the same time, nandun pa rin ang dalawang China Coast Guard vessels na tila humaharang sa ating mga mainstang Pilipino to move forward sa Bajo de Masinloc. It was China Coast Guard 3105 and 3106. On our way, papunta sa area kung nasa ng mangingisda, nakakuha na agad tayo ng radio challenge from PLA Navy Warship 553. And in response, ang ating mga piloto ng Coast Guard Caravan also highlighted that our MDA flight is legitimate and a routine flight being carried out by the Philippine Coast Guard. And we also challenged the presence of the PLA Navy warship, no, na nag-challenge natin questioning our routine operation. When we arrived at the Bajo de Masinloc, we were able to monitor through AIS the presence of 4 China Coast Guard vessels, CCGT 301, 23518, 3303, and 5306. Kasama nila din ang 6 na Chinese Maritime Militia. Again, I would like to reiterate that the intention of the Commandant why we are deploying our Coast Guard vessels and aircraft is to provide safety and security to our Filipino fishermen, and most importantly, to assert our sovereign rights in these waters and to prevent the Chinese Coast Guard in normalizing their own presence, considering that for them, what they're doing there is just maritime law. Laban Pinas.